Nung una, siya po ang inaakusahan, di ba? Ngayon, siya ang nag-aakusa. Yung unang, nung siya ang inaakusahan, ang sinasabi po ng kanyang abogado, prove it. Tama? Yun ang kanyang sinasabi, right? Yes, prove it. Anong mga bintang ninyo sa kliyente ko? Prove it. So ngayon, siya ang nag-aakusa. Ano sinasabi ng kabila? Prove it din. Tama? Oo naman. Di ba, Aaron? Di ba? Sa totoo lang, bilang... Tapos doon po sa nangyari sa Senado, sa hearing, may karagdag and we are glad na wala pong umatras sa mga testigo. Bagkus ay nagkaroon po ng karagdagan daw ng mga statement. Pero at the end of the day din, ang sinasabi ng mga nandoon sa affidavit, na mga sinasabing umano'y nakinabang sa kickback ng mga proponents, ang sinasabi pa rin ay hindi totoo yan. And at the end of the day, prove it. Ito ang ating kinasadlakan ngayon mga kapatid. Ano po? Walang umaamin, walang aamin perhaps sa mga proponents na ito, may mga umaamin yung pong mga naging intermediary. Opo, ito pong mga mismong taga-DPWH na siya umanong nakipagtransaksyon sa mga kontratista. Meron dito first personal knowledge, sila mismo ang tumanggap, sila ang nagbigay. Pero yung mga iba, dumaan sa mga intermediaries. So, ang tanong dyan, paano mo mapapatunayan yan? Kaya nga po, malakas din ang loob nila para sabihin na, sandali lang. Hindi naman kami mismo ang tumanggap dyan. May sinasabing namagitan. So, yung bang mga namagitan na yun ay ipapatawag din o tatanungin din? Kasi nga sa bandang huli, ikaw na nagpapagal ngayon, ikaw na nag-taxi driver na hindi mo alam kung makaka-boundary ka, ikaw na naglalako ng isda o ng taho, hindi mo alam kung makakabenta ka o hindi, ang pinoproblema mo, pambili ng bigas. O kaya po'y pampapagamot sa iyong may sakit na anak. Habang itong mga taong ito, hindi maitatanggi, komportable ang buhay at ang sinasabi, kung kami nagnakaw, patunayan nyo. Kaya pala siya downtrodden. Kasi ang sabi niya dun sa kanyang statement ay hindi nga siya nakinabang. Downtrodden, as always. Sige. So, Patawa-tawa na lang tong partner ko dito. Kawawa naman kung ganong kalaki yung binabatong bilyong pisong halaga. Tapos sa pag-utusan lang at walang napakinabangan. Ni Cinco ay wala siyang naawa ako. Oo, nakakaawa naman kung gano'n. Takin mo yun, bilyonaryo ka na. Inuutusan ka lang para kumulekta. Yun na nga, at umuo ka nang wala kang pakinabang. Kung ako naman ay uutusan mo ng ganong kalaki, sana meron akong pakinabang, ha? Kaya nga, sabi ko sa ating group chat, isama mo nga sila direct dyan. Oo. Sa ating group chat. Ano sabi mo? Ang sabi ko, bigyan ng medal yan. Oo. Meron, ha? Oo. Bigyan ng parangal, Di ba, yung kumbaga yung apo mo o yung anak mo, di ba, uuwi sa school, galing sa school. Oh, mami, meron akong medal for honesty. Ayan, kasi meron akong napulot, sinoli ko. O, di ba? Medal for honesty. Ayan. Na para bang siya pa ang biktima. Okay. O, sige, sandali lang po. Relax lang po kayo dyan. As in, this morning nga po, sabi ko nga kay Chacha dito, hindi ko malaman ano bang uunahin natin sa dami at paano nangyari, ba natin po mailalahad ang mga isyong ito sa ating magiging mga panayam. No? Ito pong ating interview na ito kasi po noong Friday, nagkaroon nga po ng hearing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, kung saan nga may mga bagong dagdag na statement. Ito pong si Ginoong Roberto Bernardo Girl. Supplemental, kumbaga, yung kanya pong pahayag. At hindi natin napakinggan nung Friday, sila Alcantara, sila Hernandez, Ito pong si Bernardo ang nagbasa ng kanya pong statement at may portion dyan na mukhang naluha siya noong binabanggit niya mga pangalan nila Bonoan. Yes, opo. Kasi nga daw, kumbaga, mentor niya ito. At meron pa siya binabanggit na kumparing buo niya, anak ho ng senador, dating senador, anak niya, ayun, mga magkukumpare ho sila. So, mamaya, ating pong aalamin sa ating pong Prosecutor General kung ano ba ang actual na estado ngayon nitong si Ginoong Bernardo et al. Sa aplikasyon sa Witness Protection Program. That's very, very important
Kasi nga, mga kapatid, ang pinag-uusapan din po natin dito ay kung papaano mapapatayo ng Estado ang kaso laban sa mga inaakusahan na mga proponents o kumita. Kasi po, ang panawagan ng marami ay papanagutin ang lahat ng sangkot. Hindi ho naman natin maitatanggi rin po, mawalang galang lang sa ating mga mambabatas, hindi maitatanggi na wala ho naman pong mangyayaring ganitong iskandalo kung hindi po nang dahil din sa mga proponents. Di ba, girl? Sa kanila nagsisimula nga daw ang insertions. Yun ang sinasabi. Doon nga din sa naging pagdinig po last Friday, may mga nagtanong kung meron na ba maisasama na mga matataas sa opisyales dito sa makakasuhan. Pero ang banggit din mismo nitong ating Prosecutor General na si Attorney Richard Fadulio, ang sinasabi niya, doon daw sa unang 5 kaso na kanila pong iniimbestigahan sa ngayon, puro DPWH officials, particularly yung mga taga-District 1 ng Bulacan, ang makakasuhan na muna mga around first week of December or mid-December naman, matatapos na yung kanilang preliminary investigation. So doon sa mga nag-aabang, doon sa mga malalaking pangalan, wala pa po sa first batch ng kaso. Yun ang malinaw. Oo. At gusto lang din natin po sigurong klaruhin po, kung ano ba ang sakop dito ng DOJ, ano ba sakop ng Ombudsman sa pag-iimbestiga, at kung sila ay mayroon pong collaboration o kumbaga pagtutulungan para ho sa pagkakaso sa mga taong sangkot dito, paano po ba yung hatian ng labor, kumbaga. Paano-ugnayan din nila. Opo, kasi nga meron po lamang salary grade na sinasabi na sakop daw po ng DOJ. Doon po sa mga ang binabanggit po threshold ng sweldo ng isang opisyal ng gobyerno. Yung po nakakataas daw, ombudsman na ang magsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan. So mamaya po muli, kaklaruhin natin yan para ho natin maunawaan. At ano ho ang masasabi nito pong si Attorney Fadulio dito po sa sinasabi po ni Saldico? Ano ba ang sabi nga nila Senator Lacson et al. Ay yung probative value nito. Oo. May bigat ba talaga ito? Okay, yan pong ating mga pag-uusapang paksa para ho tayo matuto at malaman kung ano ho ba ang gagawin ng Estado. Kasi ngayon, kung ikaw yung Estado, kung ikaw yung gobyerno ngayon, talaga pong ang sakit ng ulo mo, laki ng problema mo dito sa dami ng isinasangkot. Sa dami po ng mga sangkot, di ba? Paano po ito? Ang taong bayan nagmamasid lang, naghihintay lang. Yung mga nasa rally, sinasabi nga nila, transparency ang hinihingi po nila. Opo, transparency siguro. Yan po, panawagan na rin sa ICI. Kaya lang kayo magsisimula ng hearing nyo na meron na pong live streaming. Tutunghayan din po natin yung ICI na yan, maya-maya po lang lamang ng kaunti. So dito ho ngayon, tayo mag-focus muna sa naging statement po ng mga testigo na humarap po in the Senate nung pong nagdaang Biyernes. Okay? At muli ang sinasabi po ng mga inaakusahan dito, hindi daw po totoo ang lahat ng kwento nila. Meaning, lahat ng mga sinangkot, nagsasabi na hindi totoo yan. Opo. Ang iba nagsasabi na ang record namin ay malinis magmula noon hanggang ngayon. Ayan, mga ganun po ang kanilang statement. Unawaan po naman natin yan. Ito hong kanilang karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili at itanggi ang mga paratang na ito. After all, sabi ko nga po kanina mga kapatid, ito pong si Saldico, ang inaakusahan nung una, di ba? Talagang hanggang ngayon naman, inaakusahan siya. Ano ang sinasabi ng kanyang abogado? Prove it. Alright? Prove it. Yes, prove it. Patunayan ninyo. Okay? Oo. Ngayon, na siya ho naman ang nag-aakusa, ang sagot naman ng inaakusahan niya, Prove it din. Prove it din. Okay. Ngayon, ito ho namang mga testigo na humaharap sa Senado, nagsasabi po ng mga personal na knowledge. Yung iba ho ay diretsahan na sinasabing naghatid ng pera sa mga proponents. Yung mga inaakusahan nila, sandali lang. Prove it in court. Yun po yun, So, dito po sa ating bansa kasi, wala ho tayong so far, dito po sa skandalong ito, girl, wala po ditong proponent. Wala. Maliban dito po sa mga engineers ng DPWH na umamin
na sila po ang nag-ayos ng proseso para maka-kickback daw po yung proponent. Kumulekta po ng pera, may mga visuals po sila dito. Ang iba po may mga sinasabing records na, no? O yung Ledger? Opo. Meron silang mga notes. Yan, ito hong iba. Kaya sometime ganito po mga etc. Anyway, sa atin po, may mga umaamin yung mga tulay, yung mga kasangkapan. Pero po yung mga sinasabi po na mas malaki ang kickback, wala ho talagang umaamin. Ni wala pong nagre-resign sa kahihiyan. Kasi po, tayo po'y Pilipinas. Diba? Yan ang katotohanan sa ating bansa. Yan ang siste. Sa ibang mga bansa siguro, baka iba na ho ang nangyari. Doon sa mga sinasangkot. Nagre-resign. At ang iba ho talaga, sa kahihiyan, alam niyo na ibig ko sabihin dyan. Pero sa atin po kasi, talaga namang, patunayan mo muna. Kasi ikaw nag-aakusa, patunayan mo muna. Tama din naman kasi dali naman talagang mangbintang, hindi Opo. ba? Kailangan may kaakibat yan kasama na ebidensya. Yung solid evidence talaga. At Kaya saka, nga tama ka proof beyond reasonable doubt. Oo, tama ka. Nung naglabas sana ng video itong si Zaldico, di ba pinakita niya na yung mga maleta. Sana binuka kahit papano yung ilang mga maleta, no? Para nakita rin na tao anong laman. Tama. Anong laman ng maleta? Oo. Di ba? Okay. Sige, abangan po ninyo kasi po ito'y appointment call and naunawaan din po naman natin po kung gaano po kaabala itong mga taong ito sa panahong ito. Alright, sige. So, mga kapatid, sa oras na 2 minutes after 8 o'clock, hatid po sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad